din na pumunta sa Ilocos na nag-inspection doon. Sina RJ Angeles, Palerista, si Balita at Kaalaman, tsaka si Joshua Corpus. Okay? Na high blood to eh. Na-debunk. Sabi yung mga tulay ay phase 1, phase 2, phase 3. Totoo naman yun talaga eh. Yung phase 1, phase 2, phase 3. Tignan nyo, hindi niya naiintindihan na yung sinabi ni Secretary Dizon recently sa Albay, may pinagalitan siya na taga-engineering. Oh. Dinibang kayo ni Vince Dizon. Kinginan nyo. Nagmamagaling kasi kayo eh. Paano na-debunk? Tignan nyo. Totoo, panoorin nyo. Ang mentalidad nyo, phase 1, phase 2, phase 3. Hindi nga ganun eh. Kailangan yung buo, tapos. Oh. Di ba? Ang mentalidad nyo, phase 1, phase 2, phase 3. Hindi nga dapat ganun. Di ba? Ang totoo, ganyan po talaga yung nangyayari sa mga proyekto. Diyan sa gobyerno. Rito nga lang eh, yung dating congressman ng Quezon City, yung Marvin Rillo na nabanggit ni Diskaya sa flood control mess, merong mga proyekto yan pati sa Legarda, hindi Legarda, sa may UP, na eskwelahan ata yun. Basta may mga infra doon, sa eskwelahan. Tapos meron din sa isang eskwelahan sa may bandang G. Araneta Avenue, banda yun eh. Malapit. Nakalimutan yung pangalan ng eskwelahan. Pero, hindi tapos. Nangagastos na yung nasa 80 million, pero puro posting bakal at sementong flooring lang ang nakatayo. Just ang paliwanag doon, nina attorney Falsis, kasi nakasupport si Falsis doon, phase 1, phase 2, phase 3, ganun yung project. Alam nyo, yun ang ino-oppose nito ni Vince Dizon. Bakit? Kaya po kasi nagkakaroon, naalala ko na yan eh, bakit nagkakaroon ng phase 1, phase 2, phase 3? Nagkaroon na kasi dati nung araw ng investigation tungkol sa mga ganyan. Sinasadya pala ng mga taga-DPWH at ng mga politiko na yung isang proyekto, let's say sabihin natin na 1 bilyon ng halaga, hahatiin nila ito ng 3 phases. Ano yon? For example, 2019 election, kunwari. So pagka panalo, magpa-project. Isang phase 1. 'Di ba ang maliban sa presidente, the rest ay tagtatatlong taon na. Mga taga-LGU, ang congressman na national, pero 3 years lang. Ganun ang style nila. So second year, phase 2. Third year, which is tatakbo na naman siya uli for re-election, phase 3. Yun yung time na sasabihin na, eto na, patapos na tayo. Kailangan nyo kung iboto uli para masiguro natin kompleto na yan at magagamit nyo. Ang proyekto pwedeng matapos sa loob lamang ng kalahating taon. Tatagal ng 3 taon. Para hanggang sa darating na halalan nila. Ang problema, ito. Lumilitaw na parang multiple funding ang nangyayari kasi hingi ng malaking pondo. Diba? So kung titignan mo naman at the first glance, hindi mo iintindihin yung P1, P2, P3. Phase pala yung ibig sabihin or PH1, PH2, PH3. Susunod na taon, nandun na naman uli yun sa NEP o kaya sa insertion. Ganun ang ginagawa nila. Kaya sabi ni Vince Dizon ay ganyan yung mga mindset ninyo, phase 1, phase 2, phase 3. Hindi dapat ganyan. Kaya wala kayong natatapos. Hindi na intindihan ito ni Jesus. Pero take note may napansin lang ako. Yung mga kilala ko na may pangalang Jesus, yun pa yung mga pasaway. Mula nung maliit pa ako kapitbahay namin, napakapasaway. Ito rin, ang hina ng kukote. Sorry per pintas Hindi nga pwede, sabi ni Secretary Vince Dizon, hindi nga pwede yung phase 1, phase 2, phase 3. Dapat kompleto nga. Hindi ito dapat
vlogger-vloggeran lang ang pinapadala. Dapat technical people yung nakakaintindi. Kala mo naman technical siya. Hindi nun, ikaw, Rolly Garcia, alam mo ba yan? Ha? Rolly Garcia, balita at kaalaman, alam mo ba yan? King ina mo, bobo ka eh. Oh, ikaw, Uncle Vlog na nag-kuset. Okay. Si RJ Angeles, oy, RN yun. Kaya sabi ni RJ, oy, eto, pinag-aralan ko, pinakita yung PRC license niya. Oh, mag-board exam ka muna. Oh. Diba? Ah, ito, hati na yung sinabi niya. Yung mga kolokoy na pumunta sa Ilocos na nag-inspection doon, na nagsabi yung mga tulay ay phase 1, phase 2, phase 3. Hoy! Dinibang kayo ni Vince Dizon. Kinginan nyo. Nagmamagaling kasi kayo eh. O, to, panoorin Sino pa yung dinibang ni Vince Dizon? nyo. Mentalidad eh. Ang mentalidad nyo, phase 1, phase 2, phase 3. Hindi nga ganun eh. Kailangan yung buo tapos. Di ba? Ang kausap ni Vince Dizon dyan, mga taga-engineering department doon sa Bicol, sa Albay. At saka, yung mga responsible dyan sa proyekto na hindi natatapos dahil nga sa ganun. So, isang project, chachap-chapin ng 3. Natapos na yung phase 1 sa loob ng 3 buwan. Hihintayin pa uli yung susunod na taon. Diba? Kaya yung dapat matapos ng mabilis, ang tagal. Dahil sa sistemang ganyan ang nabanggit ko kanina. O ano, hindi nga pwede, Hindi nyo na-gets? sabi ni Secretary Vince Dizon, hindi nga pwede yung phase 1, phase 2, phase 3. Dapat kompleto nga. Hindi ito dapat vlogger-vloggeran lang ang pinapadala. Dapat technical people yung nakakaintindi. Hindi nun, ikaw, Rolly Garcia, alam mo ba yan? Ha? Rolly Garcia, balita at kaalaman, alam mo ba yan? King ina mo, bobo ka eh. Oh, Na-high ikaw, blood na Uncle eh. Vlog na nag-kuset. O kinam, day kingdom come. Ha? Kinana. Blastog. Gusto mo, ikaw lang ang magaling. Kinginan nyo. Hindi Lumitaw nga na po bobo pwede. Diretso dapat ang isang proyekto. Kaya nga hindi pwede ang bobo sa trabahong ito. Hindi Parang siya yun, ha? Ang gawa niya kasi, pupunta rin sa isang lugar, nakakita nung pangit, sabi, gagawa niya na ng kwento. Yun pala, nung pinuntahan, ginagawa pa. Merong nasira, pero under repair because under 5-year warranty. 'Di ba? Wala siya kasing kinakausap eh. Eh yung mga yon, nag-investigate doon, personal doon sa lugar. Oh, personal nilang gastos yun. May kotse kasi si RJ Angeles. Sabi ko nga buti may nagpunta doon kasi si Vince Dizon mukhang mahirap papuntahin doon eh. Ang layo, nasa Albay eh. Tapos binabalikan yung Cebu dahil yun ang tinututukan nila. Oh, di ba? Sus Maria Joseph, hindi ko sinasabing walang sablay na proyekto sa Ilocos Norte. Meron at meron yan. Tandaan ninyo, demonyo, na kahit saan nagkalat yan. Kasabihan ng Pilipino, kahit saang bundok may snake. Di ba? At yun nga ang kamalasan. Hindi akalain ito ni Magdalulo na yung isang tulay, yung in-expose ni Alfred Mendoza, panahon pa pala ni Duterte yun. Na proyekto na nagkalit-chilit yung pondo at nagkatenga-tenga. Oh. Tapos yung isang nakita niyang lugar doon na sinasabi niyang tamper yung kinontent ni Palerista, na do sa content ni Palerista may nakatapal ng under suspension. Nung sa kanya wala pa. Kasi na-alarma ang DPWH doon sa pinaggagawa niya. So nilagyan nila ngayon doon ng under suspension. Ano po ang dahilan? Ayon doon sa content ni RJ Angeles din, yung lugar na yon kaya hindi natuloy kasi naman pala may tatamaan doon ng mga dadaanan ng mga private properties. Hindi pa yari hindi pa planchado yung right of way. Nauna yung construction, which is
Mali po yun kasi. Dapat pag maggagawa ng patrabaho, di ba? Plansyahin na yun na makompleto, pati yung right of way para dire-diretso yung trabaho, hindi natitenga ng ganyan. Oh, anak ng putya. Hindi nito binibigay ang tamang detalye. Kung napansin nyo, lagi niyang sinasabi, eto. Ito sinasabi niya. Ewan natin, di natin alam, di natin sigurado. Kaya nga dapat pumunta rito si Vince Dizon para i-debunk. Tanga ka pala. Paano i-debunk? Ikaw nga mismo, yung accusation mo is kulang. Di ba? Kaya gusto kong pumunta si Vince Dizon na sana kasama siya yung mga contractors at saka mga taga Region 1 ng DPWH, yung mga opisyales. Lahat ng pinagtuturo niya, pinagsasabi niya sa contents niya, 'di ba? Dalhin niya si Vince Dizon kasama mga taga-media, mga 'di ba, vloggers, mga pulis. Ganoon. Yun ang talagang matapang. Ang tanong ko nga kaya ba niyang gawin 'yon na pumunta ng DPWH? Okay, sulatan niya si Vince Dizon at kontakin niya para magkalaalaman na kung kailan siya po pwedeng pumunta sa Ilocos Norte, kasama siya. Para siya magtuturo dun sa mga sinasabi niya na ito ghost project. Punta ng ghost project yan. May naituturo. Di ba? Loko-loko. Kanina ko lang pinanood yung video na to. Natawa ako kasi hindi niya naintindihan sinabi ni Vince Dizon. Hindi vloggers ang pinagsabihan. So sa paniniwala ng mga tagabatis ng Kamangmangan, yung pinagalitan dito ni Vince Dizon sa part na to, itong mga vloggers, sila RJ Angeles, no, this video happened in Albay. Panoorin nyo. Ang mentalidad nyo, phase 1, phase 2, phase 3. Hindi nga ganun eh. Kailangan yung buo, tapos. Ay nako, iwan na nga muna natin lamnamuhon na